Itong Nano-Moly dalawang takip giro natin. Gusto ko yung lahat. Shell Advance Ultra Scooter Oil 540. Yo, what's up guys, and welcome to another episode. For today's episode ay magte-tensol tayo ng ating NMAX TechMax. So meron na tayong vlog nyan, ito ay quick lang. For this time ay magte-tensol tayo with Nano-Moly, then Shell Ultra, then Motul na gear oil. Ang nakalagay dyan ay Shell na gear oil. Di ko nagustuhan, masyadong malabnaw, parang hindi niya maingatan yung mga gearings natin. Ang purpose ng Nano-Moly is anti-friction saka lubrication, mas maingatan at magaan manakbo, maingatan yung mga moving parts. Yan. Then ito pa rin gagamitin natin. Wala kang nakitang Shell Advance C2 Scooter 5W40. Sa mga nagtatanong ano yung pagkakaiba ng 5 saka 10W. 5W para sa mga winter, malamig na panahon. 10W sa mga may init, yung ano lang, di masyadong mainit, di masyadong malamig. 20W yung sa desert na yun, and 40 yung kapal. Sa Philippines pwede na yung 40, then sa winter 10W. Alright guys, so tingnan natin ang ilang kilometro. Maabot na tayo ng 3,000 km pinaabot natin para malaman kung okay pa. Smooth pa rin naman yung galaw or yung under natin. So, check natin sa ating motor. Open natin. Nagbi-blink na yung oil indicator natin. Ibig sabihin naka-reach na tayo ng 3,000 km. Pinabot ko siya ng 3,000 km. Maintenance. Yun. 3,155 na yung itakbo mula ng change oil. Recap natin yung change oil natin mula ng pagkabili. 500 km, nag-change oil na ako para sa mga may baba or may labas ng rebaba. Second change oil, 2.5 yata yung aking odo nung nag-change oil ako ng pangalawang change oil. Then ginawa ko then sunod 4,000, then sunod ay 6,000 every 2,000. Ngayon nag 3,000 km tayo, so 9,000 na yung odo natin. Nasa 9,284. Yan. Fifth change oil, ito gagamitin natin. Motul gear oil Scooter ATW90 Nano-Moly and Shell Advance Ultra Scooter oil. Shell Advance City Scooter sana yung bibiling ko, kaya lang wala dito sa mga gas station dito. Pero next time mag Shell Scooter tayo para medyo mura. Again, tara, change na tayo, no? Isang mabilisan lang to. Tingnan natin kung may itim or ano. Okay lang. Yan. Kita nyo ba? Malinaw pa rin. Ang ganda ng Shell Advance Ultra. Alright, so tanggalin natin yung tornilyo. Ipanahod na tayo. Gamit tayong 12mm na pambiit, socket wrench. Alright. Ano ba naman? So yun, next, buksan natin itong sa gear oil. So na-drain na yung gear oil.
linis pa rin. No? Kita nyo, ang labnaw niya, yung shell na gear oil, inilagay ko dyan. Pero, nalabnawan ako. Hindi pwede. Kaya, na-drain natin. 3,000 km pa lang yan. So, pagpapalit ng gear oil, nasa siguro maximum 12,000 km. Pero sa engine oil, inaalaga natin. Ito kasi gearbox lang man yan. Paikot-ikot lang yan. Hindi katulad ng engine oil, maraming pinupuntahan. Yan, alright guys. Next is lalagyan natin gear oil bolt, drain bolt or transmission drain bolt. Yan. Mayroong washer. Pitin muna natin ng konti. Konti lang muna. Then dito naman sa kabila, engine oil drain bolt. Yan. Importante mayroong washer. Yan. Okay pa naman yung washer. Pero yung iba, pag nag-change oil, palit washer. Lagay natin. Hindi ko na mapakita sa inyo higpitan natin ng konti. Torque wrench natin. And lagay natin sa 20 Nm of torque. Okay. Sana mali 1 litro or 800 ml. Lahat na yan, 60 ml. Kaya ako, pag nagpapalit ako ng gear oil, kumukuha ako ng mga dalawang takip. So, tignan natin kung ilang ml yung dalawang takip. Meron tayong sukatan dito. Kay Sir Mel ako naka-order nito. Kay Speed Up Garage Main. Dun sa Shopee. Check natin kung ilan yung dalawang takip. Isa, dalawa, mga 5 ml yung sukat, dalawang takip. Oh shit, putang sayang. Natapon na naman, sayang no. So ngayon ay unahin natin to. So natapan ng konti ating nanomoly. Ang dulas pala nun. Ito 150 ml tong gear oil natin. Gusto ko yung lahat. Kasi para masakop lahat ng mga gear. Hindi masira Ang capacity nitong gear oil natin sa NMAX TechMax ay 100 cm3. Ibig sabihin 100 ml. Pwede natin dagdagan, hindi naman yan tatapon. Salin tayo ng konti. Tapos itong nanomoly. Yan, ilat natin. Wala na. Then, tsaka natin lahat to. Pwedeng 100 ml, pwedeng 150 ml. Sarap. Okay. Okay na yan. Then, saka natin takpan. Konting langis. Yan. Para malubricate yung o-ring. Takip. Yan lang nose.
Ayan, ako na yan. So, natapon. Tingnan natin kung ilan na natira. Exit na yan. Ilan kaya natira? So, 40 ml pa itong natira. No? Pwede pa. And alright, mga guys. Gamit tayo ng imbudo. Then, halo-halo. Halo-halo. Maglagay ng... Depende sa diskarte nyo. Naglagay ka ng kalahati. Yan. Tapos, lagay natin yung nanamoli. Kung gusto nyo masimot na nanamoli, lagay nyo konting langis dito sa lagayan natin. Then, lahat na natin itong langis. 1 litro. Ang ganda talaga itong langis na to, no? Hindi nagbabago yung viscosity. 3,000 km na yung na-ride natin. Siguro kayang umabot ng 5,000. Ganda talaga. Kaya yung Shell Ultra na pang matic, nilagay ko sa Z6R, sa big bike natin. Siguro pag umayos ang aking balakang, i-ride natin ng Batangas. Then syempre, kawit tayo ng langis. Langisan natin to. Yung o-ring. Mamaya natin i-check yung level kung okay pag napa-start natin. Ilagay natin. Pandarin muna natin, saka natin check yung level ng langis. Warm up. Ang tahimik. Ang tahimik ng makina. Tahimik, di ba? Ilang ingay niya? Yung yung barbola. Sakto lang. Yan, alright mga guys. So, habang wina-warm up natin, check natin kung ilan yung natirang engine oil na 3,000 km. Lahat. Nasa 900 ml. Tampas ng konti. Siguro 910. Plus, may natapong pa kanina. May natira pa ng konti, no? Siguro mga 930 ml. Pagpalagay mong nabawas natin ay 50 or 60 ml. So okay na kasi naka 3,000 km tayo, no? Ilang nabawas. So hindi siya nagbabawas. Alright. Kadalasan kasi sa motor yata umabot ako ng 800 plus yung nakukuha ko. Pero itong Shell, ang tibay. 3,000 km na yung na-ride ko. Okay pa siya, okay pa yung level niya, no? Alright. Yan, alright. Mga guys. So, check natin yung oil level. I-warm up na natin. Asin natin. Ngayon ito pag-check, punasan nyo, tapos ilagay nyo ito. Yan. Huwag nyo pipitin. Nakaganyan lang. Tapos alisin nyo. So, tignan nyo yung level. Okay yung level nya. Dito siya. Yan. Full. Ibig sabihin, okay yung level na ating langis. Alright. Balik na natin. Then, isarado na. Ang pangit lang nito. Hindi ko maigpitan ng maayos to. Baka mabali.
Ano kayang pinapalit para dito, no? Yung okay. Sa mga nagtatanong, ganito pag-reset ng oil trip, saka yung oil warning indicator. Press OK, punta kayo sa settings, then toggle down, information reset, maintenance reset, then yan, yung oil trip, yan, nakatapat niya yung kulay blue na yan, press OK. Titignan nyo kung maalis yan, yung nagbiblink. Oil trip 0. Wala na yung biblink. So, yun lang. At, yo, what's up guys? And, tapos na ating change oil. Mga, siguro kung kayo mag-isa, hindi kayo magbibideo. Mga 10 minutes. Okay na, or 15 minutes. Tapos niya na yung change oil. Pag nagbibideo ako, medyo matagal. Grabe, may kalawang nito. Isang araw, i-check natin kung paano gagawin natin dyan. Mga ano natin, pinaglagyan, ginamit, nilinis ko na. Yan, kalat pa yung gamit ko. Ito, yung old oil, sinaling ko dito. Sa lalagyanan, sa gear oil, sinaling ko rito. Change oil interval, depende sa langis, depende sa inyo, yung tinatakbuhan, or depende sa driving habit. Yan, kung aggressive ka ba o hinahinay lang. Pag hinahinay lang, hindi bugbog yung langis, so okay pa. So based on experience, ito, maganda itong langis na to. Mahal nga lang. 580 pesos sa SRP. Tapos, naka-discount ako sa Shell gas station using Shell Asia apps. Pero meron akong nabalitaan, nag-comment na wala na daw discount na 10%. Points na lang. Hindi ko lang kung totoo. Yung nga, yung sinabi ko, yung experience ko, 3,000 km, pwede pa na siyang paabutin ng 5,000 km. Itong langis na to. Sulit. Mahal, pero sulit. Apat naman sa idea ko, pwede magamitin yung pang-matic na langis, katulad ng Shell Long Ride. Parang AX7 yun eh. Pwede naman, nasa manual yan, na pwede siyang gamitin. Pero pinakang recommended lang talaga sa ating scooter ay yung scooter type, yung Jeso MB na viscosity o yung oil grade. Dahil ginawa yun yung Jeso MB na oil grade dahil sa mga scooter. Di man tayo mag-iimbento ng isang langis na hindi pang scooter. Kung pwede yung yung pang-matic, yung ordinary, yung Jesoma na oil grade, okay naman. Pero may pagkakaiba ng takbo yun. Kasi ang Jeso MB na oil grade na pang-scooter na langis ay mas madulas siya. Kahit na sa mga lining, madulas siyang gamitin, mag-i-slip lang yun. Kasi sa Jesoma, medyo magaspang ang langis. Parang may ali-alikabok na konti. Dito sa pang-scooter na oil, pag maranda mo siya, ang kinis niya, pinong-pino. Kaya maganda siyang gamitin. Lalo na naka-B-belt, yung mga automatic, ito yung magandang gamitin. Hindi ko naman sinabing hindi pwedeng long ride. Pwede naman gamitin, kaya lang mas efficient si scooter oil type. Yan. Mas the best pa rin ng mga ganitong langis, mga scooter type na langis. Yan, right. So, maintindihan nyo yung punto ko sa mga open-minded. Alright, mga guys, hanggang dito na aking vlog. So, don't forget to subscribe,
hit nyo rin subscribe button and bell notification for more updates and episode. Alright mga guys, stay safe and rest safe always, and bye bye.